Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil kahit tayo ay nasa kalagitnaan ng quarantine, patuloy pa rin niya tayong pinag-uugnay sa iba't ibang kaparaanan. Lalong-lalo na po ito sa Zoom na to. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Even Lord, lagi mo kami pinag-uugnay ng pananampalataya, ng pagmamahal sa bawat isa. At nagpapasalamat po ako dahil hindi niya hinahayaan na mawalan ng tuluyan ng gawain para sa Panginoon. At bago po ako dumako sa katuan na binigay sa akin ng Lord this Sunday, allow me to pray first para po sa ating mga nanonood, sa kapwa kong mananampalataya. Maraming salamat dahil patuloy kayong nananalangin at nananampalataya para sa ating Panginoon. Hindi kayo sumusuko. Hindi po tayo sumusuko sa ating mga nararanasan. Yes, tayo po yung muko pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, nagpapasalamat kami sa isang pribilehiyo na muli mapagka-isa mo kami sa pananampalataya at sa gawain para sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat isang nakikinig ay magkaroon ng malinaw na kaisipan, pusong mapagtanggap at mapangunawa na kaisipan, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord. Open up our spiritual senses, open up our ears, our hearts, God, and even our eyes, Lord, to see the great things na pwede mong gawin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Lord, dahil patuloy mo kami pinapakabalutan ng buhay at makapangyarihan mong salita. Itago mo lamang ako, Panginoong Jesus, sa iyong malapad na krus. At tanging salita mo lamang ang mahayag sa gawain na ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aking samot dalangin ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ayan po. Ang katuruan na binigay sa atin ng Panginoon ngayon is napapanahon din. Kasi kung linggo ng pagkabuhay, ang binigay naman sa akin ng Lord is the power of Christ's resurrection. Meron pong kapangyarihan dun sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. And think about this. Sa atin, bilang isang mga Pilipino, kadalasan mas sineselebrate pa natin yung pagsilang ng ating Panginoon kaysa doon sa resurrection ng ating Panginoon. Pero kung titingnan natin mabuti, mas dapat na sineselebrate natin ang resurrection ng Panginoon. Bakit? Kasi nandun na mismo yung katagumpayan na ng kalooban ng Panginoon, ng perpektong kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Doon na sa resurrection na tubos ang ating kasalanan, nilayo tayo, binigyan tayo ulit ng kaugnayan sa ating Diyos Ama. Kaya dapat mas nakikita natin, mas na-appreciate natin yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. Ayan. Sa the power of Christ's resurrection, sabi po dito, the power of His resurrection is the highest realm of power and it is accessible by knowledge. Mababasa po natin yan sa Philippians chapter 3 verse 10. Sabi po doon, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made comfortable unto His death. Yan po. Malalaman natin na on that position sa panahon ni Paul, si Paul kasi nagsulat ng Philippians dun yung naunawaan niya na meron palang kapangyarihan yung resurrection ng ating Panginoong Jesus. At sabi po rito, according sa Ephesians chapter 1 verse 18 to 23, this power is not just the exclusive preserve of the apostles, evangelists, pastors, and teachers alone. It is available to everyone that believes. Yan, para po sa ating lahat pa lang ito. Para sa lahat ng naniniwala na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Sila ay makakatanggap ng power of Christ's resurrection. It repositions believers. Bakit ka i-reposition ng Panginoon bilang believers? So once na tinanggap mo ng ating Panginoon, doon ka nagkakaroon ng ugnayan sa Diyos. Doon ka nagkakaroon ng perfect way para lakaran ang kalooban ng ating Panginoong Jesus. Ayan, sabi po dito,
When you encounter this power as believer, you are supernaturally repositioned. He sets you far above where you used to live. Yan. Ibig sabihin, uh, when you receive the power of Christ's resurrection, you believe, yan, yung mga gawaing panglangit na yung gagawin mo. At you will be convicted na dapat pala ito yung ginagawa ko, dapat pala yung kalooban ng Panginoon ang laging ginagawa ko sa aking buhay. Nandun yung conviction. Sabi po dito, you are repositioned far above all situations and circumstances. Diba? Beyond that situation, sa panahon na hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon, hindi ka pa naniniwala. After nun, kapag naniwala ka, nasa panibagong chapter ka na ng buhay mo. And this chapter of life is the perfect will ng Lord sa buhay mo. 8 bagay lamang po ang pag-aaralan natin ngayon. Medyo madami, 8, pero paiikliin lang po natin yan. Allow me to share this word. Napakagandang katuruan ng ating Panginoon na napapanahon for His resurrection, dahil naniniwala tayo na muling nabuhay ang ating Panginoon at hindi siya pa ulit-ulit na namamatay gaya ng mga paniniwala sa kasalukuyan na inaalala. Pwede nating alalahanin, but huwag nating ulit-ulitin na pinapako at pinapatay ang Diyos. Dahil matagal nang nabuhay 1,000 years ago, matagal nang nabuhay muli ang ating Panginoon, matagal na niyang napagtagumpayan ang lahat ng circumstances, lahat ng kasalanan, lahat ng mga nararanasan nating mga hindrances sa ating mga buhay. So, allow me to share this. And also, my prayer for days, hindi lamang malaman natin na mayroong kapangyarihan ang resurrection ng ating Panginoon. Ito yung mas ma-encounter natin. Ang panalangin ko po sa atin yun, mas ma-encounter natin ng totoo yung power of His resurrection sa ating mga buhay. Sabi po rito, 8 bagay lamang po ito. What are the manifestations of this power? Ano-ano ba yung manifestation nito? Ng power ng resurrection ng ating Panginoon. 8 bagay lang naman ito. Maikling-maiklit. Konting-konti lamang po ito. So, ayan. Number 1 po. In His resurrection power lies our justification. Ibig sabihin, nakatanggap tayo ng katarungan sa ating Panginoon. Mababasa po natin yan sa Romans 4:25. Sabi po doon, who was delivered for our offenses and was raised again for our justifications. In paraphrasing na lang po yun is, ibig sabihin, na-justify tayo sa lahat ng uri ng kasalanan, sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, sa mga curses, generational curses, and even satanic assaults. We are all justified. Lahat ng yun na pagtagumpayan ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Napako sa krus, namatay, inilibing, at muling bumangon, muling nabuhay, at napatunayan na totoong Diyos ang ating Panginoon Jesus, at napatunayan na iniligtas tayo ng ating Panginoon. That means, in His resurrection, power lies our justification from all generational curses. Yan po yung pinanggit ko kanina, na lahat tayo ay malaya na. Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na sa kasalanan, malaya ka na sa lahat ng uri ng curses, malaya ka na sa lahat ng uri ng satanic assaults in the name of Jesus, in the name of Jesus. So, every condemnation you have suffered here comes to end unto today. Yung mga nararanasan mong paghihirap ngayong araw na to, ano man yung mga pangailangan mo na pakiramdam mo, hindi mo natatanggap, pero yan, lahat ng yan ay mapagtatagumpayan mo ngayong araw na ito. Dahil ang Diyos ay napagtagumpayan na yan ang lahat ng bagay na mga negatibo at mga maaring maging dahilan ng pagkawalay natin sa Kanya, napagtagumpayan na ng Panginoon natin yan. Pangalawa, in the power of resurrection lies our sanctification. Pag sinabing sanctification, consecration, nilinis ka na ng Panginoon, ginawa ka ng banal ng Diyos. Sanctification is one of the blessings of His resurrection. Ayan, na-sanctified ka, nalinis ka ng banal na dugo ng ating
Panginoon. Diba? Yung dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo, yun ang luminis sa ating mga kasalanan. Luminis sa ating mga kahirapan. Ano ba yung nararanasan mo na ngayon? Pray for the covered of the blood of Jesus sa iyong buhay. Lahat ng yan mawawala. Lahat ng yan ay maaalis sa iyong buhay. Maniwala at manampalataya ka lamang. At sabi po dito, His resurrection destroyed the dominion of sin. So we can walk in the newness of life. Sa muling pagkabuhay ng Panginoon, na-sanctified tayo. Tama, na-sanctified tayo. Ibig sabihin, lumalakad tayo dapat ngayon sa kalooban ng ating Panginoon. Nawasak na ang lahat ng uri ng kasalanan. Nawasak na ang lahat ng uri ng tangka, ng kaaway sa ating mga buhay. Hindi tayo tatablan ng mga plano at tangka ng kaaway, that we are all protected. We are all blessed. We are all favored, highly favored. Kaya iniingatan tayo ng ating Panginoong Jesus. Number 3. Yan, sabi ko naman po sa inyo, mabilis lamang ito. It is the gateway to the empowerment of the Holy Ghost. Gateway po ito. Bakit? Kung hindi napako sa krus, hindi namatay at hindi muling nabuhay ang ating Panginoon, at hindi siya muling umakyat sa langit, maaring wala sa atin ang banal na Espiritu. Maaring hindi natin ito kasama. Maaring hindi natin kailangan ng banal na Espiritu. Kung hindi naganap ang perpektong kalooban ng Panginoon, maaring malayo pa rin tayo sa ating Panginoon at lagi tayong gumagawa ng kasalanan. We are not convicted dahil wala ang banal na Espiritu. A gateway to empowerment of the Holy Ghost. Sabi po dito, we need to connect with the empowerment of the Holy Ghost through the resurrection of the Christ. Kapag di ba madalas nating naririnig sa pagpapatanggap ng panalangin, if we believe, sa Romans 10:9 nga yun, na if we believe and we confess that Jesus is Lord and He raised from the dead and God raised Him from the dead, we are all saved. And after that, ang iniwan ng ating Panginoong Jesus sa atin ay ang banal na Espiritu. Kapag naniwala tayo na siya muling nabuhay, when we receive salvation, we also receive Holy Spirit. Kaya yun ang ating pinangahawakan, a gateway for the empowerment of the Holy Ghost. And number 4, in the power of His resurrection lies the gifting of the Holy Ghost. Ito naman, nung na-receive yung Holy Spirit, ang kasunod naman nun ay yung gift ng Holy Spirit, spiritual gifts, and even a fruit of this Holy Spirit. Yung spiritual gifts po dito, we have the general gifts of the Holy Ghost contained sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4, 7, Ephesians chapter 4 verse 8 to 13. Ay yung mga gifts na yan ang replicate. Parang Christ-likeness. Kapag meron tayo yan, Christ-likeness din ang meron sa atin. Dahil ang mga spiritual gifts na yan ay nasa ating Panginoon. Yun ang ating mga matatanggap sa ating buhay. And then sabi po rito, these gifts are for the perfecting of the saints to bring them into the realms of dominion para magamit ka ng mas higit pa ng ating Panginoon. Kung bakit ka nakakatanggap ng spiritual gifts, para magamit ka sa kanyang ubasan, para mas maihayag mo pa ang kanyang salita, mas maihayag mo pa ang kanyang kadakilaan, at mas makita pa na may Diyos sa ating mga buhay. Yan. The Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit, nagagamit natin sa ating mga buhay para lumakad ng may pananampalataya at magampanan kung ano yung perpektong kalooban niya sa atin. Yan ang mga gifts ng Holy Spirit. And power, in the power of His resurrection lies the giftings of the Holy Spirit. And then, sabi po rito, that the dominion of His gifting, you will never be found at the same place you used to be again. Ayan. Kung dati na wala ka pang ganap na pagkakakilala sa Panginoon, let's say, hindi mo pa natatanggap ang resurrection ng Lord, kung ano mga pinagagawa mo sa buhay mo, ngayon,
Dahil natanggap mo na ito, na-receive mo ang gift ng Holy Spirit, at yung ginagawa mo ngayon is yung kalooban na ng Panginoon, yung malayo sa iniisip mo dati. Magugulat ka na lang na, ay, nandito na pala ako sa sitwasyon na ginagawa ko yung kalooban ng Panginoon. Yan yung mga bagay na ikinalulugod ng Diyos once na na-receive natin. There is power in Christ's resurrection. Sabi ko nga sa inyo, sa panalangin ko sa atin, talagang ma-empower tayo, ma-encounter talaga natin yung resurrection ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Number 5, ito. Third to the last kasi, fourth to the last. Tama, fourth to the last kasi 8 nga. Yan, 5, physical transformation. Ayan, pag sinabing physical, ang naisip natin agad, malusog, yan, mataba, yan, mga ganyan. Pero, in physical transformation, madalas natin itong marinig kay Brother Eddie sa prayer niya kapag nagpapatanggap siya, at saka physical healing, yung quicket, yung bibilisan o lalakasan ng ating Diyos, yung ating physical na pangangatawan. Diba? Tingnan mo yung katabi mo kung maganda ba yung pangangatawan niya, hindi mo kang sakitin, hindi tinatablan ng kahit anong uri ng sakit at karamdaman. Yan, because he or she is empowered by the Holy Spirit. Kung bakit nakikita mong masigla, kung bakit nakikita mong malakas, because he is empowered by the Christ resurrection. Yan sa ating mga buhay. Physical transformation, sabi ko dito sa Romans chapter 8 verse 11. Lagi natin ito naririnig sa prayer ni Brother Eddie, yung quicket. Yan, parang pinapalakas yung physical. Sabi po dyan is Romans chapter 8 verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Lahat from the feet up to the head, pinapalakas ng ating Panginoon yan. Even ang mga internal organs natin, heart, lungs, kidneys, brains, kung meron tayong brains, even ang mga physical na pangangatawan natin, pinapalakas ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kung mahina ang ating physical, mahirapan tayong gamitin ng Panginoon. Paano tayo makakahayo kung may lagnat tayo? Diba? Paano tayo makakahayo kung konting lakad lang natin, hinihingal na agad tayo? Hindi natin magagawa ang kalooban ng Panginoon. Kaya nga, when we receive the Christ resurrection, physical transformation is also matatanggap din natin sa ating mga buhay. Ayan, yung physical transformation, diba sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon, bakit? Nandun yung spirit of life. Tama? Sa ating mga tao na nakakaramdam ng sakit at karamdaman, kapag ikaw ay gumaling, nasalba sa sakit at karamdaman, or dumating sa point na parang nag 50-50 na yung buhay mo, when you are saved at gumaling ka, you have a spirit of life. Nagkaroon ka muli ng panibagong buhay. Second chance. Gaya nung sa ating Panginoong Jesus, ganun niya ginawa sa ating mga buhay. Ayan. Sabi niya dito, he knew what is in the power of his resurrection. I tell you, he had dominion over death. Jesus have dominion over death. Kaya niyang pagalingin ang lahat ng mga kakaranas ng karamdaman at sakit. Kaya niyang pagalingin ang mga nakakaramdam ng COVID, ng mga physical na karamdaman, anumang uri man yan, kayang pagalingin yan ng ating Panginoong Jesus. Yan. Kaya manalig lang talaga tayo, manampalataya. Huwag nating susukuan ng panalangin ang ating Diyos. Ibigin natin yung nararapat na panalangin para sa ating Panginoon. And then number 6, access to realms of unlimited revelation. Pag sinabing unlimited revelation, kung noong una wala ka pang ganap na pagkakilala sa ating Panginoon, onti lang yung nalalaman mo. Si Jesus, si God, o even nga siguro yung Holy Spirit, hindi mo pa nalalaman. Pero nung
natanggap mo na ang Lord, at naniniwala ka na sa resurrection, muli niyang pagkabuhay, napakadami ng revelation na kapag ka nagbasa ka ng Biblia, sobrang dami ng revelation sa'yo. Diba? Kahit paulit-ulit mong basahin, iba-iba ang revelation sa'yo ng Panginoon. Marami siyang tinuturo sa'yo. Bakit? Kasi pinalakas niya, in-empowered niya yung understanding mo. Reading and reading comprehension, even yung sa pakikinig, pinalakas ng Panginoon yan. Pangunawa, pinalakas ng Panginoon sa yan. Kaya wala kang maihindi pagdating sa word ng Lord Kasi ipapaunawa niya rin sa iyo yan Kung sa nararanasan natin ngayon, kung sa panahon ngayon, parang bakit ganito yung nararanasan? Kung ngayon, hindi pa natin naunawaan, darating yung time maunawaan din natin. Maunawaan din ng iba yan. Kung iba sa atin, tayo mismo, naunawaan natin kasi perfectong kalooban ng Panginoon to. Malapit na siyang dumating, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Naunawaan natin to na dapat tayong mas lumalim pa sa Kanya. Paano naman yung mga iba na hindi nalalaman ito? Tayo yung dapat na gamitin para sa kanila. Yan, sabi dito, I decree the release of the resurrection power in the name of Jesus. We will launch you into another realm of revelation in the name of Jesus. That is prayer para po sa ating lahat yan. Ma-empower ang ating understanding, ma-empower ang ating buong puso na may panibagong revelasyon mula sa ating Panginoong Jesus. Number 7, second to the last. Ito. The power of His resurrection brings along with its deeps to realms. Yun nga yung kanina, spiritual understanding. Yun yung natatanggap natin. Number 7 is the reality of our dominion. Yan, binigyan tayo ng pagkakataon na magawa kung ano yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Ihayag ang kanyang salita, magpatanggap ng mga tao sa kahit anong paraan, social media man yan, or even physical. Lahat maaari natin kausapin at patanggapin sa ating Panginoong Jesus. We have that power to conquer. Yan, gaya ng ating anniversary team, I do believe na mangyayari at magaganap to. Hindi man natin na-celebrate, pero nararanasan natin to, na nakonquer natin ang lahat ng mga lugar sa mundo. Amen po ba? Maniwala po tayo sa salita ng ating Panginoon. Panghawakan po natin lagi ang lahat ng iyon. At manalig tayo at huwag pong titigil sa pananalangin sa ating Diyos. Ayan. Sabi po rito, the greater our insights, the greater our dominion. Ayan, kapag natatanaw mo na ang kalooban ng Panginoon ay nandito at tinitingnan mo yung perfect vision ng Diyos, yun, merong greater dominion sa ating mga buhay. Maggagawa natin. Kung yung dati ang nasasakop mo pa lang is isang eskinita, ngayon ang nasasakop mo na is isang subdivision. Diba? Yun yung power ng Lord sa atin. The reality of our dominion. Kasi yun yung kalooban ng Panginoon ihayag. Kaya hindi pa dumadating ang ating Panginoong Jesus. Kasi nga, baka may mga places pa na hindi pa nakikilala ang Diyos. May mga places pa na may mga tao pa na hindi pa naririnig ang salita ng Panginoon. Kaya siguro hindi pa agad na dumadating ang ating Panginoon. But still, mananatili tayo sa ating Diyos Ama. Mananatili tayo sa pananalangin. And number 8, and the last. Sabi ko naman po sa inyo, mabilis lamang ito. Number 8 po, sabi po dito, it is the gateway to the glorification of the saints. Sino po ba yung mga saints? Yan. Tingin ka sa katabi mo. Katabi ko dito. Wala pala akong katabi dito. Yan. Tingin ka sa kasama mo. Yung mga saints niya, yan yung mga living saints. Glorification ng mga living saints. Ikaw mismo yun. Ikaw, nakikita mo ba ako? Nakaturo ko sa'yo? Ikaw yun. Ikaw mismo yung gagamitin ng Panginoong Jesus. Ikaw yung gagamitin ng Diyos to glorify your life. Kanina na-sanctify yung life mo. Glorification ng buhay mo.
Inside the power of His resurrection is our glorification. By this understanding, we won't be found among the dead. Malayo tayo, hindi tayo kasama sa mga patay na pananampalataya dahil tayo ay may pananampalataya sa ating Panginoon. We are light and salt sa mga taong walang pagkakilala sa ating Panginoon. Tayo yung bukod tangi na dapat makahawa sa kanila. Amen po ba? Amen. Inside the power of resurrection lies our glorification. At by this understanding, God wipes away all our tears. Pag nag-glorify ka, hindi ka na madaling malungkot, hindi ka madaling madala ng anxiety, hindi ka na madaling madala ng paggawa ng kamalian at kasalanan dahil nag-glorified body ka na. Glorified na ang iyong buong buhay. Your spirit, your soul, your physical, lahat ng yan ay pinalakas na ng Diyos because of the resurrection power of Christ. Amen po ba? Yung 8 po na yan na manifestation sa atin ng ating Panginoon. Napaka-importante po niyan bilang isang lingkod ng Diyos na hindi dapat nawawala sa atin. Na dapat lagi tayong nanatili sa ating Panginoong Yesus. Alam nyo, sa resurrection ng ating Panginoon, it will open a new chapter of your life. Ikaw na nakikinig ng katuruan na ito, it will open a new chapter of your life. Once na na-receive mo itong power ng Lord na to, or His resurrection, gagamitin ka niya mightily. Yes, and yet, and maybe step by step, but still gagamitin ka niya sa mas malawak pang kaparaanan. Dahil gagamitin niya yung buhay mo hanggat nandito ako sa lupang ito. Gagamitin niya yung buhay mo para mas maihayag ang kadakilaan niya. Mas marami pang masalba, mas marami pang makareceive ng salvation. Resurrection means the opening of the new chapter of life. So I decree the opening of a new chapter in your life today. Sa nakikinig na ito, I declare that God will open a new chapter of your life this day. Hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Yesus. You know what? God resurrect from your past, from your present day, and even from your future. Noon pa man na-resurrect na ang ating Panginoon, noon pa man muli nang nabuhay ang ating Panginoon. Kaya ngayon ini-empower ka niya. Sabi ko nga sa prayer ko is totohanan natin ma-encounter yung resurrection ng Lord sa ating mga buhay, yung power nito. This is what we need and what we rely on, the power of the Lord. It doesn't matter kung gaano man kabigat o kalaki yung cross na dala-dala mo, but it is the power who will empower you. But it is the power of the Holy Ghost, the power of the resurrection that will empower you everyday life. Dala-dala mo man yung sitwasyon mo ngayon, para pakiramdam mo bigat na bigat ka. Lean onto the cross, lean onto Christ, lean onto His resurrection, lean onto the Holy Spirit. Hindi ka niya pababayaan o iiwan man. Jesus chose to resurrect para sa iyong buhay. So let us all acknowledge the resurrection and receive its power this day. Huwag natin hahayaan na hindi natin matatanggap ang power ng Lord sa ating mga buhay. So tayo po'y yumuko at pumikit para manalangin. Panginoong Hesus, naniniwala at nanampalataya kami sa resurrection power mo sa aming mga buhay. Lord, we do believe na ang bawat anak mo na nakikinig sa katuruan na to ay na-encounter ang power of the Christ resurrection, na-receive ang Holy Spirit, na-receive at natanggap sa pangunawa sa puso ang katuruan na ito at isa sa pabuhay ang mga narinig na ito. Lord, empower us every day, lalo na sa panahon ngayon. Wala kami ibang gawin kundi in our quarantine days, Lord, this is also our quality life with you, quality time with you.
magamit namin yung oras na to at bawat sandali upang makipag-usap sa iyo, makapakinig sa iyo, at maidala yung prayer and petition para sa lahat, Panginoong Jesus. Maraming salamat, Lord, dahil naniniwala at nanampalataya ko na hindi mo kami binibigo. Lahat kami na nandito, Panginoong Jesus, na nakikinig, lahat kami na nananalangin ay nakakatanggap ng covered ng blood of Jesus. Lahat kami ay nakakatanggap ng kalakasan, physical, spiritual, even mental, emotional, intellectual. Lahat ng yan, Panginoong Jesus. We do believe that Jesus is Lord over our lives. Jesus is Lord over our health, over our family, at sa mga lugar na kinalalagyan namin ngayon. Malayo man kami sa isa't isa, Panginoon, but pinag-uugnay mo kami ng pananampalataya ng iyong salita at ng iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoong Jesus. I also pray for our government, for the Philippines and for the Israel, and even for all the nations around the world. We are free from COVID-19. Maraming salamat, Panginoon. At sa mga lilipas pang oras sa aming mga buhay, samahan mo po kami, ingatan, at malayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Jesus. At dalangin ko ng bawat isa sa amin ay manatili ang kagalakan, manatili ang banal na spirito sa aming mga buhay, at manatili sa pananampalataya at pananalangin. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Ito po ang aking samot dalangin na may pananampalataya, pasasalamat, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po.